prosperity is what others become because of you. My prosperity is not my property, my wealth. It's what others have become because of me. Gano'ng karami ng professionals ang maganda ang buhay dahil sa tumawid sa review center. Grabe, diba? Punta akong Dubai, tinalubo ako, mga ang gaganda ng bag, ang yayaman. Sir Carl! Yung ganong feeling, no? Galing. Yung nasa kapila ka sa immigration, kukunin ka ng dati mong estudyante kasi immigration officer siya. Di ba? Kakain ka sa restaurant, May biglang magbabayad. libre. Bakit ako libre? Sir, may ari po nito. Ano viewer mo sa DZMM dati? Yun ang prosperity. Money Masters with Chinky Tan. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only, while guests may share insights on financial and business topics. This does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Of a bridge to the question of my viewers and listeners to the resource person that I have in the show. Yeah. In other words, yung itatanong niya, nung listener ko, nung viewer ko, ako nagtanong, so tama yung ginawa ko. Yeah, pero yun nga, babalik nga ako sa dalawang bagay, no, para hindi natin ma-miss yung opportunity to learn. Yung, ang galing mo na in the sense na parati mo iniisip yung, linalagay mo yung sarili mo sa lugar ng target market mo, hindi yung ikaw mismo ang nagnenegosyo. Hindi ikaw mismo ang broadcaster. Diba? Linalagay mo, ano kaya tatanungin ni Juan de la Cruz sa taong ito para matuto siya? And that makes me outstanding. Diba? Nature yan, Chinky. Yung bang puno, kinakain niya yung prutas niya. Hindi. Yung bang river, iniinom niya yung tubig niya. Hindi. Yung bang puno, malulungkot, nalalalagas yung dahon niya. Hindi. Sila yung tagabigay. It's part of nature. Yeah. So, ganun din tayo eh. We're just part of this nature. Yung bang halaman dito, pag hindi gumaganda, hindi nabubuhay, sisisihin ko ba yung halaman? Di ba ililipat ko siya? Ang ibig ko sabihin is, minsan nawawala yung path ng tao kasi nawawala siya dun sa purpose ng buhay niya. Tama. Ba't ka ginawang magaling magsalita? Ba't ka ginawang singkit ang mata? Di ba? Tan pa apelido, no? I mean, these are all aligned by the universe so that you become the credible person to teach people how to save, how to earn money, how to look at their future. So, the universe has aligned it for you, na-discover mo lang. Eh, paano kung hindi mo na-discover yan? Yeah. Eh, di ba ka nandun ka sa Binondo hanggang ngayon? Kaya nga, guys, ito lang sabihin ko sa inyo, ay kapulutan nyo to ng aral, pandi masayang itong pagkakataon na ito. This is a masterclass in itself na dapat bayaran to na talagang limpak-limpak na salapi. Dahil mahalaga to. Na kailangan talaga, guys, ito lang kung gusto mo talaga maging successful sa negosyo, huwag mo isipin yung kita mo. Isipin mo kung paano ka makakatulong sa kapwa. That's number one. Number two, ilagay mo yung sarili mo sa katayuan nila. Di ba? Hindi yung nagluto ka, ay masarap to. Hindi. Di ba? Kung ikaw mismo ang bibili nito, di ba? Bibili mo sa ganitong presyo. Kung ikaw mismo kakain nito, di ba? Ano yung magiging comment mo? Correct. Di ba? May papakain mo ba to sa pamilya mo? Exactly. At saka yung, sige. Natatandaan mo, Chinky, nung una, Inglesero ko eh. Hanggang ngayon, may Inglesero ko eh. Di ba? Hindi ako masa eh. Totoo yun. Alam mo yun, hindi ako masa. Paano ko nasa DZMM? Alam mo kung paano ko pinag-aralang managalog ng maganda? Oo. Eh, pinapagalitan ko, English ka ng English, quote ka ng quote. Pinapagalitan ako nung kasi, ang lalim mo. Eh sabi ko, teka lang, yun ako eh. So ginawa ko, naintindihan ko kasi gusto ko makita sa perspective ng iba. At it worked. It worked. Alam mo ba, hindi ka pwedeng magsulat ng libro mong masyadong theoretical, masyadong philosophical, or even biblical. Hindi pwedeng masyadong malalim. Kailangan ibaba mo sa lingwahe nila. Yan ang pagkakamali ng iba eh. Like they speak to impress. We never talk to people and tell people what we want to say. We talk to people so that they hear what they want to hear. And they need and to later hear. on need to hear. Oo. But they will never acknowledge that they need to hear it unless they want to hear it. Tama. Yun yung importante. So, it's just like finding your market, finding your niche. Yeah. Eh, corporate trainers tayo, ilibigay mo ako sa CEO, mag-Englishan kami. Oo. Pero pag binigay mo ako sa salespeople, teka muna, Oo. magmasa tayo dito. Kaya nga, it's your flexibility. Kaya Really. nga, Dr. Carl Balita, may mga yung unang aklat, yung isang aklat na nasulat ko, yung Diary of a Pulube, na yun nga, nagpapasalamat ako sa Diyos na may 2 milyong Pilipino na nakabasa noon. Na minsan may mga naririnig ako, wala namang kakwenta-kwenta yung libro mo sa mga comment. Oo. Alam mo sabi? Oo. Eh, lahat ng mga sinusulat mo, alam ko na eh.
sinasabi ko, sa loob ko, kasi nga, hindi ko naman sinusulat to para sa iyo, mga ika nga may alam na. Tama. Sinusulat ko to para sa mga taong nag-uumpisa at wala pang alam. Tama. Di ba, kunyari, kung wala pang alam, tapos napakataas ng datingan ko, paano maiintindihan yan ng karamihan? Ganun lang yun. At the end of the day, ang nagpapalubog sa barko, hindi naman yung tubig na nakapaligid sa kanya eh. Ano? Yung tubig na pumapasok sa kanya. So, kung pinakinggan mo yun, edi pumasok sa iyo, lumubog ka. Hindi. Ang mahalaga, yung nakapaligid sa iyo. At ako, ganun din yung buhay ko eh. Parang sasabihin nila, maraming, pagpapakinggan mo lahat ng sinasabi ng tao, magiging duwag ka. So ako, pakinggan mo, harapin mo, kasi ang courage is not absence of fear. Eh. Courage is the mastery of fear. Na-master ko na yung takot eh. Sa negosyo, ilang beses na ako nalugi. Matatakot pa ba ako malugi? Mamaya pag-usapan natin yan. Diba? Ganun yun eh. Yun eh. Pero isa pang pinakamaganda na sinabi niya, nakapulutan niya ng aral na kung bakit siya nagiging successful. Bakit siya naging successful na writer? Bakit siya naging successful na broadcaster? Bakit siya naging successful na nurse, yung parang advocate? Alam mo bakit? Kasi ang focus niya is to become the best. Dapat siya ang pinakamagaling. Why? Because if you are the best at your field and what you're doing, people are willing to pay your effort, your price. Your price. Diba? In fact, to be the best, you have to be better. Yun sa akin eh. Nung una, I want to be the best. Pero when you become the best, somebody will come better. So, ang naging prinsipyo ko, Chinky, is I want to be better. Kasi ang kalaban mo naman dito, hindi yung ibang tao. Kalaban mo sarili mo. Galing. So, and I believe that better is better than best. Masarap lang yung pangarapin ng isang bagay pag wala ka pa. Pero pag meron ka na, sasabihin mo sa sarili mo, I want something better than this. Diba? Alam naman natin mga kotse natin, nag-uumpisa tayo. May pangarap akong kotse dati, sabi ko. Pangarap ko yun, naglalaway ako pag nakakakita ko nun. Nung meron ako, sabi ko, ang sikip pala nito. Oo. Ang hirap pala dito, hindi ko pala masakay dito yung pamilya ko. Tama. Ang ending, teka, I want something better. Ngayon, wala akong pakialam, gusto basta kasya yung pamilya ko, okay sa akin. And dati-rati, kailangan ng suot mo, laging brand. Diba? Ngayon, hindi naman sinasabi kong I don't love brands. Pero dumating ka sa point na yung Relo na mumurahin at yung Rolex, pareho lang naman ang oras na binibigay yun. It tells time eh. So parang, okay, anong purpose? You always go back to the purpose. Yeah. And if you find that purpose, tandaan mo, para mo nakita yung North Star when you are lost. Yeah. Di ba pag meron kang compass, nawawala ka, you find the North. And that North leads you forward. Then alam mo na kung nasan ka, alam mo na kung saan ka pupunta. Yun ang problema ng iba. They don't know their North. Totoo yan. Alam mo, guys, ito grabe to. Alam mo, grabe to mga kapatid. So, di ko lang alam. Di pa ako nakapag-start eh. Actually, wala pa kami sa mga questions. Wala pa kami sa mga katanungan. Yun nga yung sinasabi, guys. Ito lang sabihin ko sa inyo. Huwag mo habulin yung tagumpay. Hanapin mo muna yung sarili mo. It's one thing I've learned in life. Eh. The more you pursue success and money in life, the more it will run away from you. Yeah, because you're joining the rat race. You know, a problem with the rat race? Ano? Even if you win, you're still a rat. Oo. You never play tennis with your eyes on the scoreboard. Oo, hindi. You'll miss it. Yeah, you play tennis with your eyes on the ball. Ang iba nagtatrabaho para sa pera, at dahil nagtatrabaho ka para sa pera, para ka naglalaro ng basketball, na ang tinitignan mo yung scoreboard. Totoo. Nagninegosyo para sa tubo. At tandaan nyo, pag nagnegosyo ka nang hinahanap mo tubo, ang ending nun, give up ka. Bakit? Hindi naman dadating yung tubo early. At saka, paano kung nalugi, titigil ka na. Average, Chinky, by study, by empirical evidence, is 2.7 times nagsasucceed ang isang negosyo bago magtagumpay. Paano kung yung second mo nag-quit ka, yung pala yung 0.7, successful ka na. Yeah. And quitting is a permanent solution to a temporary problem. You know, parang hello, nagnegosyo ka para kumita ng pera, hindi mo kikitain yun bago ka mag-give up. Ilan taon ka na ba nag-negosyo? 27, 28. Ako, I've been in sales for 48 years. Yeah, mas nauna ka. Pero ang parang na-realize ko talaga, Dr. Carl Balita, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Okay, cliché. Sinasabi nyo lang yan kasi parang feeling nyo matalino kayo. Pero ito lang, yun ang ipagkakamali ko nga eh. Ang mindset ko dati ganito, profit, kita. So, ang mindset ko, lahat pwede kita, pasok. Konti kita, grupo, laki kita. Pero ano mo tunay nangyari? Konti lugi, grupo, laki lugi. I was a jack of all trades, master of none. But until such time, yung sinasabi mo talaga, hindi dapat pala profit ang habol ko, purpose mo. Purpose. Purpose before profit
mission before commission. Correct. Nung nakita ko yan, na-discover ko yan, sumunod lahat. Totoo. Nag-a-align lahat. Grabe. It's in giving that you get more. For example, you are in sales. Ang gusto mo kasi makabenta eh. Hindi mo naman inisip na, teka, gusto ko ba siya tulungan sa problema niya? May perfect example ako sa'yo. Nagkakandak ako ng sales training sa isang real estate company. It's a long-term training. One of my trainees, may pumunta sa kanyang overseas Filipino, bibili ng property, ready to give down payment. Na-realize niya hindi kaya nitong bumibili sa akin na i-maintain yung Monthly. installment niya. Hindi para sa kanya ang property ko. Medyo high-end, middle-end yung property ko. Medyo ordinary itong tao. Pero may astig, may yabang. Gusto niyang bumili ng property. Alam mo, sabi niya, sir, I will be honest with you. Magkano ang kita niyo, kinumpute niya. Sir, mahirapan ka. Alam mo, sabi niya, may alam ho ako, dadalhin ko kayo, baka yun ang bagay sa inyo. Kalaban niya. Dinala niya dun sa kumpanya na kalaban nila. Kasi para sa kanya, dun siya nagpipit. Wala siya kita. Okay? Bumili dun. Pero what did he gain? Not profit, but he gained friends. Alam mo nangyari? Yung taong yun, yun ang naging partner niya sa pagbebenta ng property niya dun sa bansang yun. Wow. And he became a top grosser. Why? Because lahat ng kaibigan nun na mayaman, ni-refer sa kanya. And he did not become a customer that gave commission, but he became a friend who gives leads. And in the end, number one, salesperson. Not because magaling siya magbenta, kung hindi magaling siyang mag-solve ng problema ng iba. Guys, grabe naman to. I hope this will be a wake-up call sa lahat. Whether you're insurance, real estate. Yes, malaki. It's so tempting. Or entrepreneur. Yeah. Malaki ang pwede mong kitain. Pero, it's really a great disservice to people na alam mong hindi nila alam. Alam mong papunta sila sa masamang lugar. Mahuhulog sila, madidisgrasya sila. At ikaw na alam mo, hinayaan mo. Correct. Kasi kikita ka lang. Para lang makurot mo yung ano nila. Ako sinasabi ko, may nagre-review sa akin, bumabagsak din. Pero magugulat ka, pabalik sila. Kasi tatanggapin nila sa sarili nila, bumagsak ako kasi hindi ko binigay yung best ko. So anong natutunan niya dun sa pagbabayad niya na ikinabagsak niya? Yung leksyon na hindi pala pwede sa buhay na hindi mo bibigay ang best mo. And that was worth it. So anong ending nun? Kahit pa naging repeater siya, nag-take siya twice or thrice bago makapasa, ang natutunan niya na yung success hindi madali. And that's the best lesson they paid for. So ibig sabihin na sayang ba yung bayad niya sa review center nung first? No. Because the life lesson na natutunan niya, higit pa yun dun sa lisensya na dapat nakuha niya. Ani mo lisensya na hindi ka naman natuto maging tao. Hindi ka ginawang resilient. Tandaan, resiliency is the name of the game now. Hindi, at saka yung natutunan niya yung hindi siya tumigil at sumuko. Correct. Sumubok siya muli. At mahirap yun. Kasi masakit na mabigo, masakit na mag-fail. Oo. Di ba? Mahuhusgahan ka ng ibang tao at minsan nahuhusgahan mo pa rin ng sarili mo. At ang maganda dito, yung tanggapin mong may mali kang ginawa. That's the best lesson that I think dapat nating matutunan. Gaano karami sa atin ang nagkamali pero sinisi iba. Pag nagnisi ka, di ba, yung tatlong daliri mo nakatingin sa'yo, nakaturo siya. Natutunan nila yun. Kasi from day one, sinasabi namin na we don't guarantee na papasa ka, but we guarantee that you will learn how to learn. We'll guarantee that you'll find yourself. Yun ang mahirap minsan, Chinky. No? They don't anymore know who they are. Kasi yung dreams nila, hindi kanila eh. Yung pangarap na pinupurso ng iba, hindi naman kanila. Halimbawa, bakit mo gustong magnegosyo? Kasi gusto kong yumaman kagaya ni. Okay. So ang ending, ang pinupurso mong dream, hindi yung sarili mo. Sa iba. Sa iba. Bakit gusto mo magnegosyo? Kasi magaling akong gumawa ng suman. Kasi gusto ko magkaroon ng pasalubong yung bayan ko. Di ba? Ang ganda. Para sa iyo. Yan ang nangyari kay Merle. Yung number 1 pasalubong ng Mindoro, no? Chinky, 3 beses nalugi yan sa negosyo niya. Umiiyak na yan, 200 pesos na lang ang uwi niyang pera. Sabi niya, ano gagawin ko sa 200 kaysa mag-iiyak ako dito? Ginawa niyang suman. Yung 200 na ginawa niyang suman, naging 400. Experiment yung 400 ba, magiging 800? O ngayon, punta ka sa Kalapan, hanapin yung building niya sa tapat ng Robinsons. Wow. Alam mo kung ilang kilong suman, ilang kabang suman ang ginagawa niya every day? 10 kabans. Wow. That's 500 kilos. Wow.
Can you imagine? Suman Ang lang. ano yan, ang pambansang suman namin sa Mindoro. Ganun din di ba? Yung parang bakit mo gusto maging nurse? Kasi sinabi ng mga magulang ko. Alam mo, ito lang ang reality. Again, I hope this is a wake-up call for you guys. When we do things in life, hindi yun para sa iba. Sana ginagawa mo para sa sarili mo. Correct. Na gusto mo. Na alam mo yan ang calling and purpose mo. Ang tanong ko sa iyo, Dr. Carl Balita, bakit may mga ibang tao ayaw magpasya para sa kanyang sarili? Kasi akala niya ang love palabas. Akala niya ang self-love ay selfish. Akala niya kaya siya pinanganak para sa iba. Pero nakalimutan niya na self-love is not selfish. Hindi niya inaalagaan ang sarili niya, na hindi niya alam na the only tool na meron siya, yung sarili niya. At ako naniniwala, speaking of financial, Chinky, ang poverty is not found in the pocket. Poverty is found in the mindset. Alam mo, hindi ko masisi yung ganong tao. Totoo. Kasi yun ang ipinasok sa kanya. Yeah. Sabi nung nanay kasi, mag-aral kang mabuti para maghanap ka ng trabaho para ikaw na susustento sa akin pag tumanda ka. Walang masama doon. Napakagandang mission nun kasi mamahalin mo ang magulang mong naghumubog sa'yo. Pero yung para maging responsibilidad mo lahat ng tao sa paligid mo, magiging mabigat masyado sa balikat mo, lalo na kung wala ka pa. In other words, tuyo ka pang basahan, pinipiga ka na. So, hindi ko sinasabing huwag kayong tumulong, pero kailangan alagaan mo muna ang sarili mo para sa ganon, mapagyaman mo ang sarili mo at pag napagyaman mo ang sarili mo, mapagyaman mo sila. Hindi, yun yung parang point na yung parang minsan na yung difference ng selfish and self-care. Okay, pag ikaw ay nagsa-self-care, hindi ka selfish. Hindi ka selfish. O kasi nga, pinapangalagaan mo yung sarili mo para tumibay ka Pag tumibay ka, kaya diba? mo silang i-support. Kaya mo. Biblical yan. Oo. Chinky, sabi, love God above all. Yeah. Good. Oo. Love your neighbor as you love yourself. Hindi sinabing, love your neighbor more than you love yourself. Ang sabi, love your neighbor as you love yourself. How can you love your neighbor if you do not love yourself? It begins with love yourself. Yeah, at the same time, you can never give what you do not have. Correct. You cannot pour from an empty cup. Kaya nga, kung wala kang love, ano ibibigay mo sa iba? Correct. Kung wala kang pera, ano ibibigay mo sa iba? Totoo. And you have to inspire yourself from your own growth. Galing. Yun ang importante. Ang natutunan ko sa buhay ko, it's in giving that you get more. Pero you should be able to give. What can you give when you're empty? Ito, OFWs. Marami kang viewers OFWs. Anong problema ng OFW pag tapak lang niya sa bansa? Paano mag-iipon para sa pasalubong? Hindi lang yun. Paano mo ng pera padala mo? Napadala. Pero importante sa kanya, yung pera sa padala, umaagaw yan ang pinapadala at nag-iipon yan ng pasalubong. May balikbayan box na yan, pinupuno niya. Yung pagpa-uwi, yun yung pasalubong. Ang tanong ko dito, simple lang Yun ba mga pinasalubungan nyo, meron man lang pabaon sa inyo nung umalis kayo? Wala. Baka ang pabaon niya, listahan o kaya size ng sapatos. Ngayon, si OFW, siyempre naman, ayaw niya mag-alala ang pamilya nila. Papakita niya ngayon na, maganda. Sarap na kinakain ko, papicture siya sa magandang tourist spot. Hello, hindi niyo alam, baka naglilinis ng inodoro yan. Totoo. Baka hindi niyo alam, umiiyak sa gabi yan. Totoo. Ang ending, kayo naman dito, at akala naman ng OFW, kaya niyang palitan ng material na bagay yung oras na hindi niya ibigay sa pamilya niya. So, nagkaroon ng big miscommunication. Tapos yung vision nila, hindi clear. Napaka-konti ang OFW na alam ko na sasabihin niya sa sarili niya bago umalis na may agreement siya with the family na 3 years lang ako After 3 years, babalik ako. Wala. Hanggat minsan nag-retire na doon. Doon na tinubuan ng ugat. Ang ending pagbalik dito, wala na yung pamilyang dahilan kung ba't siya nagpakabayani. So, it's really about the message of, it's not narcissism. It's not selfishness. But it's being practical about your tool, and your tool is yourself. You're not taking care of your tool. 7 Habits, you're not sharpening your saw. Ang tamad-tamad mo mag-invest para sa sarili mo. Di ba? Ang tamad-tamad mong pasayahin ang sarili mo. Yeah, alam mo, diba? ito lang siguro. No? Again, while you're saying that, totoo yan, but I cannot put them at fault. Of course. Alam mo bakit? Kasi nga, na-inculcate na sa yan Sa mindset. Oo. Wala kang utang na loob. Diba? Ikaw ang pinag-aral, ikaw nakapagtapos. Ikaw talagang, parang ang nangyayari niyan, ang feeling na rin nila, aside from nakaatang na yung responsibilidad sa kanila, na sila ang sugo at tagapagligtas ng kanilang pamilya.
Kaya ito lang pakiusap ko. But Chinky, Sige. anong kaligtasan ba ang binibigay nila? It's giving them fish. Mm-mm. They only eat for a day. Yeah. Why don't you teach them how to fish? Totoo. So they eat for a lifetime. Give them nets so they have a tool to fish. Totoo. Tell them where to fish so that they can get good catch. Yeah. Ang problema, gusto mo silang tulungan pero hindi mo tinuturo yung independence. Yan ang natutunan ko sa nursing. Hmm. Ang nursing is caring towards independence. Paano? Kailangan tumulong ka, tinulungan mo yung pasyente, hindi para maging dependent siya sa'yo. Para maging independent Lumakas siya, kaya sila. niyang gawin sa sarili niya. Sa nursing, halimbawa, putol ang kamay, paano mo papainumin ng gamot yun? A, subo mo yung pill, at bigyan mo ng tubig, o B, ilagay mo yung tableta at saka yung tubig sa table at pag-usapan niyo paano niya iinumin mag-isa. Anong mas caring doon? Iisipin ng iba, kasi ang caring. Sinubo mo, tinulungan mo. Pero tanong, nandun ka ba forever? Hindi. Oh, ngayon, kung ilalagay mo sa table yan at i-explore mo sa pasyente, paano mo iinumin yan nang nag-isa ka, tinulungan mo siyang tumayo sa sariling paa. Yun ang problema. Mali ang turo at tulong na binibigay ng marami. Ginagawa nilang, maski magulang ha, yan ang mali sa mga magulang. Siyempre, ang sarap ng pakiramdam na dependent sa yung anak mo para huwag siyang umalis. Pero forever ba magiging? Forever ba, nandiyan ka? Oh. Guys, this is so powerful. This is really a wake-up call for all of us na hindi lang to para sa kababayan nating OFW, pero para sa atin din bilang mga magulang. Tayo ba talaga nakakatulong sa ating mga anak or tinutulungan natin silang maging entitled? Tinutulungan natin silang maging dependent sa atin? Tinutulungan natin maging, honestly, the word called paralyzed. In the guise of love. Guys, ito lang naman po para sa mga taong, lalo na mga kababayan nating OFW na may pinagdadaanan na ganito na, anong gagawin namin? Hindi na ba kami tutulong? Hindi namin sinasabi na huwag kayong tumulong. Mas maganda na tulungan nyo sila. Yun nga, sinasabi nila na tumayo sa kanilang sariling paa. Siguro isang simpleng kwento lang. May isang akong follower. Matagal ko ng follower sa programa kong Think Positive. At ito yung kanyang, nag-umpisa siya na wala. Nakapag-ipon. At nung nakapag-ipon, alam mong ginawa? Nagpatayo ng tindahan para sa kanyang mga magulang. Mm-hmm. Tapos yung tindahan niya ay gumaganda na at kumikita na. Dahil doon, hindi na siya nagpapadala ng pera sa kanyang mga magulang. At ang ginawa niya, nung kumikita, nakaipon na siya, bumili na siya ng pwesto ng mga tindahan at meron na siyang apartment. Ngayon, meron na siyang 3 o 4 na paupahan. Na kahit sinabi niya, pag bumalik ako sa Pilipinas, kahit hindi ako magtrabaho, mabubuhay na ako. At bakit pa siya nandun na sa ibang bansa hanggang ngayon? Sabi niya, ginagawa ko hindi dahil kailangan ko. Ginagawa ko yun dahil gusto ko. Yeah. At saka tandaan nyo dito sa room na to, tayong dalawa ang pinakamaraming failures. Or baka ako mas maraming failure. May magandang example. May paparating na bagyo. Anong usually ang takbo ng mga animals? Palayo, di ba? Sa bagyo. Totoo. Ang buffalo, hindi. So, sugurin niya yung bagyo. Alam mo kung bakit? Pag tumatakbo ka, mabilis na dating ng bagyo, mahahabol ka niya. So, napakatagal na may bagyo sa buhay mo. Ang ginagawa ng buffalo, dahil malakas siya, at alam niya malakas siya, sasalubungin niya yung bagyo. Alam mo kung bakit? Bakit? Pag sinalubong mo yung bagyo, sandali lang siya dadaan.